Hi mga palanggain, for today's video, nakauwi nga pala ako ng probinsya namin kaya naman naisipan kong bisitahin muli itong pamilya na nakatira dito sa bukid. Sa hindi nga pala nakakaalam, ito nga pala yung pamilya na binidyohan ko noong February 2024 at sobrang nag-viral nga pala itong video ko doon sa aking Facebook account. At marami nga palang tumulong sa kanila, isa na doon si Sir Boy Bangis Vlog na nagpagawa nitong kanilang bahay. Malayo-layo pa nga lang ako pero tanaw na tanaw ko na ang kanilang tirahan. Napaka-komportable nga pala itong tingnan. Pangalawang beses ko na nga pala itong pagbisita sa kanila dahil nung una nga pala ito nga yung kanilang bahay. Sobrang liit at gawa nga lang ito sa pinagtagpi-tagpi na trapal at saka sako. Dahil sa sobrang tahimik nga ng lugar, akala ko nga na walang tao ngayon dito sa kanila. Nandito nga lang sila sa loob ng bahay at saka yung kanilang nanay ay nag-igib nga pala ng tubig. At inabutan ko na nga pala sila nitong tinapay na dala ko. Sobrang natutuwa nga pala itong mga bata dahil nga ay bihira nga lang daw silang makakain ng ganito. At pagkatingin ko nga dito sa kanilang kaldero ay meron din namang laman at meron ding nagbigay sa kanila nitong napakasarap na tuyo. Kahit papano ay meron silang kanin at meron din silang maiulam na tuyo. At meron na nga pala silang lalagyanan ng mga pinggan dahil nga ay binigyan daw sila. Ito nga pala yung kanilang lutuan, napaka-safety na hindi na nga kagaya noong dati. Tinanong ko nga pala si ate kung nagsasanggot pa nga ba sila ng goma ngayon. Sabi nga niya ay siya nga lang daw mag-isa ang nagsanggot ng goma kasi nga yung asawa niya ay merong nilakad doon sa bayan. Dahil nga meron daw nag-alok sa kanya ng trabaho doon. Ang pagsasanggot ng goma nga pala ay isa sa pangunahing hanap buhay nila dito at sobrang baba nga pala ng kilo ng goma ngayon dahil nasa 30 pesos nga lang per kilo. At lingguhan nga pala yung kanilang pagbebenta. Sabi nga ni ate ay hindi talaga daw sasapat yung income nila sa pagsasanggot ng goma dahil nga kaunti nga lang daw sa kanila dahil nga ay hahatian pa yung may-ari ng lupa. Hindi na nga pala sasakit yung kanilang likod dahil nga ay merong nagbigay nitong foam sa kanila. At napansin ko nga dito sa gilid na merong dalawang maliliit na bahay at ang kanilang bubong nga pala ay gawa nga lang sa trapal. Tinanong ko nga si ate kung kaninong bahay ito. Sabi nga niya ay sa kanyang biyanan at yung isa naman ay sa kapatid ng kanyang asawa. Noong unang pagpunta ko nga pala dito ay dalawa nga lang yung bahay na nakita ko. Ito nga pala yung bahay ng kanyang biyanan ay bahay nga pala nila noon. Ni-repair nga lang ito at nang matirhan ulit. At nilapitan ko na nga pala itong naglalaba at narinig ko nga na merong sanggol na umiiyak. Sabi ko nga ay kailan ka nga nanganak dahil nga nung pagpunta ko dito ay buntis nga pala siya. Nung isang linggo pa nga lang daw siyang nanganak. At sinabi nga pala niya sa akin na normal nga lang daw ang kanyang panganganak. At ang kanilang dingding nga pala ay gawa nga lang ito sa sako. Kapag malakas nga pala ang hangin at umuulan ay nako sobrang lamig nga pala nito kasi nga ay sobrang nipis nga pala nitong sako. Kaya naman sinapawan nga nila itong kanilang bubong ng sako para paniguradong hindi talaga sila mababasa ng ulan. Tag-ulan na nga pala ngayon kaya naman sobrang lamig talaga dito dahil nga ay napapalibutan sila ng punong goma o rubber trees. At sinilip ko na nga pala itong baby na nakahiga dito sa kanilang sahig. Naawa nga pala ako dahil nga ay wala nga pala itong suot na pajama o di kaya ay diaper. Hindi nga pala daw sila nakabili ng diaper dahil nga wala pa nga daw silang pera ngayon. At naubusan nga pala ito ng pajama kaya naman naglalaba yung nanay. Unti nga lang daw yung kanyang mga damit kaya naman palagi talaga naglalaba itong nanay niya. Sobrang liit nga pala ng kanilang higaan dito dahil nga ay dito na rin sila kumakain at dito na rin sila natutulog. Halos hindi nga kasya yung 3 tao dito dahil sa sobrang liit. Wala ni siya habol, basin tug na uni. Sure na pa may luto o dagan. Kani mo na yung sudan. Oh. Sige, luto ana. Tinanong ko nga pala itong si ate kung nagtanghalian na ba siya. Sabi nga niya ay hindi pa nga raw siya kumakain. Kaninang umaga pa nga raw siya kumain. Sabi ko nga ay kumain na nga siya para makadede na rin yung kanyang baby. Ilan to daw? Wala pa nalubukan. Wala nanggot. Nagikan wala nanggot. Isa ni, nalagi kay balay din ite. Buhat ko payagan nananggot ko. Ikaw rang usa nananggot nay. Amang kalapit na nanggot, adin hira sa dool. Sobrang malayo nga pala yung mga kapitbahay nila dito sa kanila kasi nga sila nga lang yung magpamilya na tumira dito sa ilalim ng puno ng mga goma. Wala na din mo nangadtog ka mga? Bago ra ba nangadtog ito? Naman mo'y kanon na bilin sa kaldero. Naman mo'y kanon na bilin sa kaldero. Pangaon na mo, wala mamang kumikaon. Papang na binandiya na mo. Makaulit tayo mong papa, magdala na tog bugas. Kaya nagtrabaho man. Nagpatimbang mo gahapon dat? Nagpatimbang mo? Gahapon, wala. So butangan na ni siya guma. Hindi lang panginabuhian. So,